Hello guys, good morning and welcome and congratulations. Welcome to Seacrest Family. I'm Coach Ace Cabonce and isa ako sa mga makakatulong sa inyo dito sa journey mo sa Seacrest. Kaya huwag kang mag-alala kung first time mong pumasok or sumali sa mga ganitong klaseng industry like marketing or MLM. You don't need to worry about it kasi we have this community, mga teams, and syempre we have coaches na i-guide ka, suportaan ka, at tulungan ka na makausap yung mga clients mo. No, so, but before that, before anything else, syempre, nag-join ka na, no? Congratulations and welcome to Seacrest Family and to Legacy Builders. Okay? So ngayon, pag-uusapan natin, ano ba yung mga gagawin mo rito? Since nag-join ka na, ano yung what are the next steps for you para magawa mo yung business? And syempre, para ka kumita. Okay? So let me share to you my screen. So para at least makapag-start ka na and eto, simulan na natin. Okay. So welcome to Seacrest, home of the happy subscribers. And this is Team Legacy Builders. Congratulations and yun, simulan natin, no? So ano ba yung mga pinaka-importante? Kasi syempre, before ka sumali dito, I know for sure, no, nakapag-decide ka. And syempre, hindi lang din na naglabas ka ng pera, no? So meron ka ng willingness to do the business. But before that, kailangan muna nating aralin kung ano ba yung mga dapat mong gagawin dito. So what are the things you must know first after joining? Ito na yung next steps na gagawin natin after signing up. Okay, so tuturuan ka namin ng mga basic and fundamentals na gagawin mo rito. So we have the schedules, products and packages, system navigation, point system, ranking requirements, no? And then syempre tuturuan namin kayo paano mag-close ng deal sa client natin, paano ba mag-prospect, paano ba maghanap ng mga clients, who are the people na ita-target ko, no? And ano yung mga sasabihin ko sa kanila and paano ako magpa-follow up. Okay? So, simulan natin sa schedule. Okay, si Seacrest, ito yung company natin, we conduct live Zoom client meeting. So, meron tayong affiliate program discussion every Monday and Thursday, 2 p.m. and Tuesday to Saturday, 8 p.m. So, kung meron kayong mga clients, pwede nyo lang sila pa-attendin dito ng ating live Zoom presentation. So, may mga iba't ibang speakers tayo dito. May mga top coaches tayo na mga nag-discuss, no? And we have this live training or new affiliates training. Okay, so every Monday 8 p.m. wag kang mawawala nito kasi napaka-importante po nito kasi syempre sa negosyo po importante po na maaral niyo muna. 'Di ba? Kasi wala namang negosyo na nagsimula, yumaman ka agad, nag-boom ka agad. Lahat po 'yan pinag-aaralan, lahat po 'yan kumbaga nagkakaroon ng mga research, nagkakaroon ng mga studies, no? Nagkakaroon po sila ng mga learning sessions. So ito po yung session natin na kung saan kumbaga kukuha tayo ng mga informations, ng mga knowledge para magawa natin yung negosyo ng maayos, ng tama, and syempre makapag-close deal tayo sa mga clients natin. So every Monday po yan 8 p.m. So you have to make sure na maka-attend ka nito. Okay? And then, meron din naman tayong live podcast. Okay, so yung live podcast natin, twice a month po to, Thursday ang schedule nito. So i-announce lang po to sa mga group chats po natin. Okay? And then, sumali ka sa ano natin, Facebook group community. Sabihan mo yung taong nakapag-refer sa inyo para makasali ka nun sa FB group community natin. Okay, so ano ba yung mga products natin? As of today, ito pa lang yung mga initial line of products natin. We have soap, lotion, and seaweed chips. So may mga iba't ibang ano tayo sa seaweed chips, may mga wholesale price tayo dyan. No? So 179 yung retail, 119 pesos yung members price. So pwede mong pataasan yung retail price. Depende na yan sa inyo. Okay? As long as wag mo lang ibaba yung SRP. Okay, so ayan, yan yung mga prices po natin. Sa wholesale price, meron naman tayo niyan, no? So, then, eto lang yung mga packages natin. We have starter package or yung tinatawag natin na student package, no? So, meron tayong 598 pesos. Standard package naman natin, ang bundle plan niyan is 2996.
Premium is 5,996, VIP is 5,996. Yung affiliate talaga natin is etong regular package na kung saan standard, premium at saka VIP. Etong starter package or student package, pwede silang magpa-member for only 598. Makapag-position sila. And then later on, i-upgrade na lang nila. So lahat ng mga packages natin is upgradable. Kaya huwag kang mag-alala. Okay? So, yung fast start commission naman natin is sa kada meron kang napapasign up, meron kang commission. 30% commission. Pag standard package ka at standard yung kinuha ng client mo, meron kang 750. Pag premium ka naman at premium yung nakuha mong client, 1,650. Pag VIP ka at VIP naman yung nakuha ng client mo, that's 2,850. Okay? So, ito yung mga upgrade natin. So, from starter to standard, you can upgrade, no? For only 2,498, meron ka na makukuhang products dyan, no? And then, standard to premium, that's for only 3,000 lang. And then, yan naman yung makukuha mong products. Standard to VIP, that's 7,000. Meron ka ulit makukuhang products. Pwedeng seaweed chips lahat. Depende sa iyo yan. Pwede ka mamili. And then, premium to VIP, that's 4,000. Meron ka ulit makukuha mga products niyan. No? So yung promotion naman natin, ito. Actually, yung promotion natin, how to get promoted, is makikita po natin to sa online account po natin. So mamaya ipapakita ko po sa inyo to. Pero pagka-join mo, yung rank mo dito is director. Ang ifo-focus natin, syempre, ang ita-target talaga natin or i-goal natin is maging global director. Kasi yan po yung may pinakamalaking kitaan po sa lahat ng ranks po natin. But before that, ang next na ita-target natin, i-goal natin is for you to be able to become a senior director. So para maging senior director ka, kinakailangan mo lang ng 30 points, no? Na personally enrolled, no? So yung mga packages natin, meron yan siyang point system. Yung standard package natin, that's 15 points. Premium is 33 points and VIP is 57 points. Okay? So, kinakailangan mo lang para maging senior director ka, kinakailangan mo lang ng at least dalawang standard package na ma-refer. Okay? So, automatically, you will get promoted na maging senior director. The next one is executive director. Kinakailangan mo ng 150 points enrolled or personally enrolled and 20 active subscribers. Okay? So, ito yung mga gagawin mo dito. Teka lang. So, ito yung mga gagawin mo dito, no? Na, wait lang, ha? Okay? So, wait lang. Yeah. Okay. Yan. So, teka lang, ha? Wait. Dito tayo. Tapos muna natin yun. So, okay. Ito yan. Sana tayo. Okay. Wait lang. Mhm. May pumasok kasi sa Zoom natin. Okay. So, etong promotion natin, okay, na ano niya na guys, na-aware na kayo sa promotion natin. Lang ha. Ito. Yan. So, okay, no, balik tayo. Para maging executive ka, kinakailangan mo lang ng 150 personal enrolled. Okay? And then 20 active subscribers. Okay? So, or, pwede ka ng option, may option na dito, yung second way of promotion. Ito yung senior director, at least meron kang isang senior director of each 3 separate enroller 3 or 20 active enroller 3 team, no? Or 20 active subscribers. So, pwedeng sa tatlong legs mo, meron kang tigi isang senior director, no? Na it's either personal enrollee mo ba yan sila, personal referral,
tapos yung personal referral mo, nag-refer din, naging senior director, counted na yun. Okay? So, ang next niyan is national director, so on and so forth. Okay? But today, ang ita-target muna natin, no, is para maging senior director ka. Okay? Mabilis lang to, madali lang to kasi pagtutulungan natin, nandito ako para i-guide ka, andyan rin yung taong nakapag-refer sa'yo. So, pagtutulungan natin na makausap yung mga clients mo. And don't worry kasi tuturuan ka naman namin. Okay? So, yung part 2 natin or before that, gusto ko lang din i-share sa inyo itong system, no? Kasi ano ba yung mga dapat gagawin? Kasi coach, meron ba akong mga tools para mas mabilis ako makapag-invite, mas mabilis ako na mai-share ko yung opportunity sa clients ko? Yes, of course we have. No? So, ito yung ano natin, dashboard, no? So, pag nag-join ka, ang gagawin mo lang dito, punta ka lang sa website natin. Ito yung website natin ha, www.seacrest-inc.com. Okay? So, yan yung website natin. So, ngayon, ito yung dashboard account mo. So, kung ano naman, kung mobile naman yung gamit mo, okay, nasa upper left yung tab niyan. Okay? Makikita mo yung tab. Ito, i-click mo yung upper left na may tatlong linya, lalabas itong tab na to, dashboard, profile, ranking guide, business tools, purchases and orders, financials. So lahat ng to makikita mo. So ito yung dashboard mo. Ito yung wallet balance mo, ito yung cart, ito yung notification, and then ano tong copy invitation link. Ito, isa to sa mga digital products mo. I-maximize mo to kasi dito yung 10-minute free video presentation natin. So kung yung client mo, hindi siya makaka-attend ng live Zoom, no? Medyo busy or may trabaho or no, yun nga, may mga ibang ginagawa pa, pwede mo lang isend sa kanila to. Meron tayong dalawang starter at saka regular. Yung starter naman, makikita mo dyan yung 598 pesos na student package. Okay? So, lahat yan, apat. Pag regular naman, pag i-click mo tong regular, anong makikita nila dito? Ito yung walang starter package, no? So for example, hindi mo in-offer sa kanila yung 598. Ang gusto mong i-offer sa kanila yung standard, yung 2996 kasi meron kang fast start commission na 30% nun eh. No? So pwedeng ito lang yung isi-send mo sa kanila. I-click mo lang to, pagka-click, ayan, automatic na copy mo na yung link. Sinend mo sa sinend mo sa client mo, ano mangyayari? Ano makikita niya? Eto, i-try natin, i-check natin, i-paste natin yan. Eto yung lalabas pag clinic niya. Ayan, no? So, yan yung lalabas. Eto yung landing page. No? So, eto guys, pag nagpagawa ka sa iba, mahal to. May bayad to. So, kaya gusto kong gusto kong i-maximize mo to kasi libre to, perks to, kasama to sa sa pag-avail mo ng package. Kaya isend mo lang ng isend yung link mo, pero before mo isend sa kanila, you have to make it sure na nakausap mo talaga and they are really interested and willing silang pakinggan ito. Kasi masasayang lang yung effort mo, yung time mo. Kung send ka lang ng send pero wala naman kayong conversation na nagtanong siya, wala naman siyang idea kung ano yung sinend mo, no? Baka iniisip nga ay link to na baka scam to, no? Baka pwede akong ma-hack, 'di ba? So, before mo isend sa kanila itong invitation link mo, kailangan meron talaga kayong proper conversation na nag-uusap talaga kayo na ino-offer mo sa kanila, gusto mong i-share yung business, kaso nga lang hindi sila maka-attend ng live Zoom presentation, pwede mo lang tong isend sa kanila. And then, i-click lang nila tong secure your position today, dito na yung information. Okay, so fill upan lang nila to and then click secure now. So click din nila tong YouTube. So magpi-play na yan automatically. Okay? So balik tayo dito. Ayan. So, ito yung dashboard mo. Meron ka pang tinatawag na etong genealogy and rank status. Ito sa profile pala, simulan muna natin sa profile. Pag pupunta ka ng profile, ilagay mo yung information mo, yung details mo, yung yung mga information, address mo, ilagay mo diyan kasi pag nag-order ka, yan na yung tatatak sa Okay? Diyan i-deliver
no, ng company yung products mo, diyan din tatawag sa contact number na nilagay mo yung rider. Okay, so dito mo makikita. Pag nag-extend ka ng subscription, punta ka sa subscription. Sa dashboard mo lang, eto, makikita mo yung mouse cursor natin. Click extend. Okay? Yun lang gagawin mo. Click extend, madadivert ka. Ito, for example, clinic ko yung extend, ayan. So dito ka magbabayad ng subscription. Okay? So mamimili ka sa mga products. Okay? Pili ka lang sa mga products na gusto mo. Okay? So ngayon, anong gagawin mo? Anong next na gagawin mo dito? Okay, may mga ano tayo, business tools, no? Na etong genealogy and rank status. Ito yung sinasabi ko na makikita mo yung rank. Ayan, ranking requirements. Okay? Kita mo yan dyan. And then, enrollers tree, makikita mo kung ilan yung mga tao mo. No? Matrix tree, makikita mo rin kung sino-sino yung mga tao. Okay? So, makikita mo dyan. Ayan, enrollers tree, matrix tree, at saka rank status kung ano na yung ano mo, status mo para mag-rank up ka or ma-promote ka. Okay? So, itong marketing library, part din to ng digital products mo. Kaya wag na wag mo tong smallin, no? Kasi magagamit mo to, guys. Actually, ano to products din natin to na ang gagawin mo lang dito is click download image, then copy caption. So magagamit mo to sa social media mo. Pwede mo pang boost, pwede ka rin mag-Facebook automation or mag-ads ka, Facebook ads, or isi-send mo directly sa mga messenger or ipopost mo sa lahat ng social media platforms mo. Okay? So, gamitin mo lang to ng gamitin. No? Kasi marami to eh. Okay? So, maximize mo tong ano mo. So, hindi mo na kailangan na mag-isip, gumawa ng mga ipang upload or ipang post mo sa Facebook account mo. Bakit mo kailangan mag-post? Kasi ito yung gusto kong ibahagi sa inyo na tip. Kailangan malaman ng mga kakilala mo na you're doing or you're having a business venture. Kasi for sure, may mga friends tayo sa social media na pag nag-post ka, ano yan, maku-curious sila. No? So may mga taong nagtitiwala sa atin. So pag nakita nila na you're doing into something na parang na-curious sila, ano tong dropshipping? Ano tong affiliate marketing? Ano tong e-commerce na ginagawa niya? Okay, ano tong seaweed advocate? Ano tong mga products na pinupost niya? Now, curious ako, pwede akong bumili or pwede akong maging affiliate marketer din. Okay? So, you have to let them know na you're doing into something para malaman ng mga market mo na alam mo yun, curious sila. Matrigger natin yung interest nila kasi nakitaan nila na, uy, ang ganda pala ng ginagawa nito ah. Habang nagtatrabaho, meron siyang sideline. No? Kasi di natin alam, may mga market ka dyan sa Facebook na naghahanap din ng another source of income. E paano nila malalaman kung hindi ka nag-iingay, hindi ka nag-upload, no? Hindi mo pinapaalam sa kanila na you're having a business venture. Okay? So, yung shop link naman, ito, pwede mo rin gamitin. Itong shop link natin, ano to? Pwede to sa pag nagbenta ka. Okay? So, ito naman yung sa selling part. No? So, meron kang sariling website. Okay? So, para siyang Shopee or Lazada. Na ito, ikakopy mo lang yung link, tapos ipipaste mo or ipipaste mo sa mga clients mo, ipapasa mo lang sa mga clients mo. Pag i-click mo yung copy link, ayan, copy na, and then ipipaste mo sa messenger mo. Okay? So anong lalabas pag clinic ng client mo? Ito yung makikita nila. Okay? Yung personal website account mo. Okay? So, yun yung makikita nila. So, sila na yung mag-order dito. Sila na yung bahala mag-purchase. Sila na rin bahala yung mag-lagay ng kanilang information, details, no? And then, pag nagbayad sila dyan, no? Ma-detect ng system. So, si company na yung magpapak ng order. Si company na rin yung magdi-deliver ng products door to door sa kanila. So, ngayon, yung kita mo, saan napunta? Yung retail mo, mapupunta yan, or retail commission mo, mapupunta yan sa dashboard account mo. Okay? So, dito mo yan makikita. Ayan. So, balik natin ha. So, dito mo yan makikita sa dashboard account mo. Eto, kung mapapansin mo, upcoming retail income. Okay? So, makikita mo yan. And then, meron tayong tinatawag na cut-off, weekly cut-off. No?
from Monday to Saturday yung cut-off natin. So, for example, this Monday at saka until Saturday, kung magkano yung kinita mo, no? So, dito sa nakalagay sa upcoming fast start income or upcoming retail income, lahat yan, no? Pag nag-cut off na, pagdating ng Saturday, 12 midnight, okay? Mawawala na yan siya, mazizero na yan, magre-refresh na yan. Sana yan napunta? Napunta sa earnings. Punta ka sa financials, ayan, eto, mapupunta yan sa earnings mo. Lalabas dyan yung mga details. Parang ito, for example, pakita ko sa inyo. Ayan, lumabas na. Weekly, monthly, weekly. Pag may nakalagay na open, ibig sabihin, pwede pa yan madagdagan. Pag nakalagay na close, no? Pag may close na, ano na, naka-close na yung transaction na yan. Aantayin mo na lang na pupunta sa wallet balance mo dito. Pupunta siya sa balance mo. Every Tuesday po mapupunta sa wallet balance natin. Okay? So pag napunta sa wallet balance mo yan, pwede mo yan i-request ang withdrawal ng Thursday. Or anytime, pwede mo na. Pag Tuesday, lumabas na sa wallet balance mo, pwede mo lang i-request. Okay? So, Thursday yung payout natin. Ayan, okay? So, makikita mo lang dyan. Tapos, sa cards mo, paano mag-withdraw? Ang gagawin mo lang is, i-sign up mo lang yung card mo. Click new card. Pag-click mo sa new card, sign up mo lang yung gusto mong details na kung saan mo gusto i-payout yung wallet balance mo. No? So, ito yung mga ano natin, payout information. Ayan, GCash pwede din, no? Or bank account pwede rin. Meron tayong mga bank account, no? Online bank transfer. Register mo lang yan, create, then ayun, no? Pwede ka nang mag-request ng payout, no? Para ma-withdraw na. Okay? So, andito rin yung mga packages natin. Ayan, packages, click mo yan, makikita lang yan. Pwede kang mag-upgrade dyan, no? So, ito yung account ko kasi VIP na. Okay? So, yung mga order history mo, makikita mo lang din. Okay, click orders. Yan, makikita mo yung mga order history. Okay, so yung tracking number mo, makikita mo rin yan. Ito, for example, ito, click ko lang. Ang nakalagay kasi sa akin dito sa order ko is pick up, yung delivery method. Pag ang nilagay mo dito is for delivery, lalagay dito yung tracking number. Makikita mo yung tracking number sa tracking number. Okay, may tracking dyan na nakalagay. Pag clinic mo yan, madadivert ka dun sa website ng tracking mo mismo or ng shipping mo mismo. No? So, makikita mo yung information kung nasa na at kailan darating. Okay? So, ayan, yan yung system navigation natin, guys. Ako, para sa akin, no, i-explore mo to para ma-master mo yung mo, online account mo, no, and ma-maximize mo rin yung mga digital products and services ni Seacrest. Okay? So, yun, and syempre, patuloy natin itong sa part 2 natin, no? Ayan, napag-uusapan natin kasi gusto nating matuto pa lalo. So ano pala yung gagawin mo dito? We have two things, no? Pwede ka maging product retail na kumbaga nagbebenta ka, no? Pwede mong i-promote yung products or pwede mo rin i-promote si Seacrest na maging affiliate yung mga clients mo. Okay? So, ito yung transaction niyan or yung cycle niya na nag-sign up ka, meron kang unique affiliate link, yung sinabi ko na sa inyo, no? Na isi-send mo lang yung invitation link mo sa mga clients mo, mapapanood nila yung video, no? So mapapanood nila yung mga doon, no? Yung video natin and doon din sila magsa-sign up. Okay? So makikita nila 'yan, no? So pag napanood nila, doon sila mag-sign up. Pag nag-join sila, papasok sa system yung referral mo, yung fast start commission natin. And papasok din siya, makikita mo sa matrix tree mo, no? Yung mga sino-sino yung mga tao under sa organization mo. Okay? So, ano ba yung pinakaunang gagawin mo dito? Okay, ito yung pinaka-importante. Create a prospect list. Kasi lahat tayo, may mga sarili tayong mga pinagkakabalan sa buhay. Family, trabaho, negosyo, or may mga iba't iba tayong iniisip. No? Pag hindi natin sinulat yan sa notes mo, sa notebook mo, prepare ka ha, ready ka ng notebook kasi tandaan mo, negosyo to eh. No, this is your business.
hindi to trip-trip lang na basta nagbayad ka lang, nagustuhan ko yung yung Seacrest kasi wala lang, trip ko lang. 'Di ba? Hindi pwede ganun. Kaya ka nandito, I'm sure, no? Kaya ka nandito kasi meron kang something na ma-achieve sa sarili mo. Merong gusto, maybe hindi ko alam, gusto mo ng personal growth, gusto mo ng financial growth, no? Or maybe something na gusto mong magkaroon ng isang or mapunta sa isang community na magkaroon ng mas malawak pa na network, no? So, or magkaroon pa ng mas malawak pa na kaalaman, okay? Pagdating sa entrepreneur or marketing or sales. Ngayon, may mga dapat kang steps na gagawin dito. At isa ito, gumawa ka ng prospect list or meron kang notebook, ilagay mo doon yung mga pangalan or listahan ng mga gusto mong i-share ng business or invitein dito. Okay? So, i-organize mo yon. Name nila, information nila like name ng Facebook, contact number, no? Or taga saan sila para or yun nga, contact number nila, Facebook account nila para malaman mo kung sino-sino yung mga next target mo. No? Nagta-targeting ka na at ano yung background nila. Kasi hindi pwede na isabay natin sila kausapin, no? Or pwede naman kung live Zoom natin yung every 8 p.m. Pero kung gusto mo ng one-on-one talk na makausap natin yung client mo, no? Professional na ganito, usap, pwede natin iba-ibahin sila. Like for example, eto engineer. Hindi naman, kumbaga magkaiba to si engineer tsaka si student, no? Magkaibang offer to sila. Okay? So, pwede mo silang iset ng schedule depende sa iyo, no? Para sa akin yun, ilista mo muna yan. Okay? Lista mo naman, i-organize mo yung mga gusto mong tao na makasama or i-share dito or invite dito sa business natin, no? Meron yung tinatawag na warm market. Ang warm market, sino-sino to? Ito yung mga taong may tiwala sa inyo. No? So, ito yung magandang unang invitein kasi syempre, sila yung may tiwala, so kilala ka na nila. Okay? So, probably hindi mo sila lolokohin, 'di ba? So, ito yung mga best friend natin, kaklase natin dati, ka-workmate natin, no? Kapitbahay natin, relatives natin, pamilya natin, no? Sila ito. Ito yung mga taong may tiwala, kilala kanila. Okay? So, mas madali ito silang ma-invite kasi una sa lahat, may tiwala na eh. 'Di ba? So pagdating kasi sa marketing or sales, ang unang-unang makuha natin yung loob at tiwala. Eto nakuha mo na eh. No, ang gagawin na lang dito is i-share na lang natin sa kanila yung opportunity. So ilista mo 'yan sila, no? Lista mo 'yan sila. Pwede mong ang tanong kasi dito, sir, paano ko sila lapitan? Paano ko sa kanila i-share? Diretsahan ba na invitein ko kagad? Ako ang ginagawa ko, usually kinakamusta ko muna. 'Di ba? So, kamusta ka na? Or minsan, meron akong icebreaker. Nagko-comment ako sa kanilang stories, sa kanilang My Day, no, sa Facebook, no. So, pag nag My Day sila doon ng for example, bumili sila ng pagkain like pizza, no, kumain sila together with her or his family. So, doon ako magko-comment. Uy, sarap naman ng pizza, ang ganda ng banding nyo ha. Nakakatuwa. No? Ang sarap tignan, ang sarap panoorin. Congratulations, mga ganun. Eh, syempre, magre-reply yan. No? Pag nag-reply, doon na magsisimula yung conversation. Uy, by the way, kamusta ka na pala? Nakikita ko sa posting mo, parang ang ganda ng mga ano mo, ang ganda ng mga nangyayari sa buhay mo, no? So, by the way, ano palang ginagawa mo right now? Ano palang pinagkakabalan mo right now? So, yun yung nag-open ako ng conversation sa kanila. Nag-start ako ng conversation. Hanggang sa, ito kasi yung maganda kay Facebook, no? Algorithm ni Facebook. Kasi, the moment na nag-message ka sa kanya, no? Ang mangyayari, magpa-pop up ka sa Messenger. So, makikita pag nag-story ka doon ng mga, for example, nag-my day ka, no? Ng sarili mo. Let's say, nag-my day ka ng picture mo, no? Or nag-my day ka ng ginagawa mo. Tapos, ang next my day mo, yung ano na, yung business na. Ito, yung marketing library natin, or yung picture ng products, or yung mga picture na nakikita mo sa group chat na sinesend ng mga coaches, pwede mong i-grab yun at i-my day mo. Tapos, lagyan mo lang ng caption. Sulatan mo lang ng caption na, no, na this is what happening sa Team Cebu natin, na may mga, ano na, may mga affiliate marketers na tayo. So, para somehow, makikita niyo yung story mo.
At pag nakita niya yung story mo, may chance, no? May chance na pwede siyang magkaroon ng interest sa ginagawa mo at magtanong kung ano ba yung ginagawa mo. At pag nagtanong na, doon na ma-open up yung business part. Na actually, by the way, bago lang kasi ako dito, no? And then, naghahanap kasi ako ng another source of income and then may tao na nag-invite sa akin, yung friend ko. So, ano lang, chinek ko lang and then nagustuhan ko din naman. That's why sumali ako kasi hindi siya mahirap gawin. Pwede ko lang siya gawin sa bakante ko na oras kasi nagtatrabaho ako. Pwede mong i-relate yung sarili mo sa kanya kasi nalaman mo na yung background niya, yung background niya pala. Siyempre, nakausap mo siya una eh. Nakachat mo siya una, di ba? Na-message mo siya. So, nakausap mo na, nalaman mo na kung ano yung ginagawa niya, nagtatrabaho pala siya, busy pala siya. Minsan, nag-o-open na yun sila ng mga problems nila, needs nila. Kasi nga, eto, pagod na ako sa trabaho eh. So, ngayon, na-open up na nila sa iyo yung problem. Okay, so ngayon na nalaman mo na, oy, sakto. Actually, ako din, pagod din ako sa trabaho eh. Pero wala, tinitiis lang natin. Pero ito yung maganda kasi may nahanap kasi ako na online na affiliate na ginagawa ko right now. Dropshipping kasi yung business. Nasa Cebu yung ano nila, yung office nila, yung branch nila. Pero nagagawa ko pa rin kahit nandito ako sa Luzon, nandito ako sa Mindanao, na nagagawa ko pa rin. So, pwedeng ganun para mga-curious sila. Okay? Or sa mga warm market mo, di natin alam, no? Kasi ikaw naman yung nakakaalam kung paano mo sila makausap eh. Sa warm market, pwede mo naman silang ano eh, diretsahan. Depende sa'yo, yung mga close mo talaga, best friend mo, oy, Beshi, may gusto ko ipa-check sa'yo, Besh. Pwede mong tignan mo nga to kasi ano ako eh, nag-start ako business venture ako ngayong 2025 ng mga seaweed products. Try mo kaya i-check to. Panoorin mo lang, baka magustuhan mo kasi pwede tayong mag-partner dito eh. No? So, pwedeng gano'n. Depende sa inyo kung paano ay yung relationship niyong dalawa eh. Kasi ako may mga tropa kasi ako na binabasta ko lang. Uy, ginaganong ko. Basta ano, may i-share kasi sana ako sa iyo. Ano to? Online dropshipping. Online business. Pero legal to ha, legit to ha. So, ginaganong ko. Okay? So yung cold market naman, ito yung mga acquaintance mo. Friend ng friend mo. Friend kayo pero somehow you're not totally close. Parang ganon, no? So minsan, yun nga, dito nagsisimula yung getting to know each other, 'di ba? Parang ganoon, 'di ba? Mag-ano ka muna, message ka muna sa mga stories nila, no? Mag-react ka muna sa mga post nila, mag-comment ka, mag-engage ka sa kanilang mga post para makikita nila na napapansin ka nila. Okay, let's say parang, uy, ang tagal nyo nang hindi nagkita, like mga 1 year or 2 years na kayo hindi nagkita or hindi nakapag-usap. Tapos nag-like ka or nag-react ka sa post nila, hinart mo, tapos nag-comment ka, congratulations. Nakita niyo yung ano mo, post, nakita niyo yung comments mo. Anong gagawin niyo? Uy, tama pala si ano. Kamusta na pala to? Anong gagawin niya? I-stalkin ka niya. Okay? Di ba? Minsan ganun eh. No? Pag ka-stalk niya sa'yo, anong mangyayari? Lalabas yung mga mapupunta siya sa Facebook mo, profile, nakikita, anong ginagawa nito? Nagtinegosyo pala siya. Habang nagtatrabaho, may business pala siyang pinagkakabalan. Maganda to ah. So, posibleng magtanong siya. Posibleng magkaroon siya ng interest. Kasi nga, saan nagsisimula? Nagpo-post ka. No? So, tandaan mo, start posting right now. Kasi this is your business na eh. Negosyo mo na to. Okay? So, since negosyo mo na, mag-post ka lang na mag-post. No? So, pwedeng, wag naman lahat. Wag mong gawing tindahan naman yung Facebook mo. Okay? So, pwedeng it's all about secrets. Pwede naman it's all about your life, your daily routine. Pwede rin naman about trabaho. Pwede rin naman about like motivational quotes, no? Pwede, marami kang pwedeng i-post, basta wag lang negative. Okay? Kasi mga tao, ano eh, ah, wag yung negative, guys. Like, nag-run tayo sa Facebook. Huwag tayo mag-run sa Facebook kasi pangit yung dinig niyan. Eh. Pangit talaga. Nakaka-attract tayo ng mga negative energy. Okay? Positive lang yung i-attract natin. Positive energy yung i-attract natin sa Facebook. Kasi tandaan mo, your Facebook is nagre-reflect yan sa atin.
Kung ano yung ginagawa natin sa Facebook, kung nagre-rant tayo, puro mga negative yung mga postings natin, yun ay tayo yun. Kumbaga, nagre-reflect yan sa atin. Bumabanda yan sa atin kasi iyan yung nilalabas ng galing sa loob mo eh. Okay? So kung positive lang yung lagi nilalabas mo, mga motivational quotes, no? Or about Bible verse or anything, 'di ba? So makikita niya, uy, parang ang laki ng pinagbago nito ni ano ah. Ang ganda ng ano niya. So positive na positive yung aura niya sa Facebook. So diyan magsisimula, stalk ka nila, no? Aabangan na nila yung mga postings mo. Okay? So yung stranger market naman, unlimited yung market nito. Ito yung mga totally talaga na strangers na hindi mo kakilala. No? Pag nag-post ka sa mga Facebook groups, guys, isa sa mga technique para makapag-generate ka pa ng leads, mag-post ka sa mga Facebook groups. Okay? Post ka. Facebook groups na mga like, for example, nasa Cebu ako, pumupunta ako sa Mandawi online business groups. Pumupunta ako doon, no? Facebook groups. Punta ka sa Facebook groups, tapos magjo-join ako ng mga groups doon. Doon ako magpo-post, no? Post ako ng mga templates na sino dito yung mga naghahanap ng mapagkakakitaan, no? Na pwedeng gawin kahit nasa bahay ka. Maliit lang yung puhunan. Try mo i-check to. Libre lang. Pwede ko i-share sa inyo. And we have tangible and digital products and services. Okay? So, pwedeng ganun, no? Depende sa templating mo na makakakuha ng atensyon ng mga tao. Okay? So, pwede mong ipagsabay yun. Okay? So, beginner tip, eto, if bago ka, ang sa akin, unahin mo muna yung mga warm market mo, yung mga taong may tiwala. Kasi sila yung mga madaling pwede natin ma-explain. Okay? Sila yung mga, kumbaga, somehow, since may tiwala nga sa'yo, no? Unahin mo muna sila, no? Na pwede mong i-share. No? So, para at least maubos mo lahat ng mga warm market mo. Pamilya, kamag-anak, kapitbahay, kasama sa trabaho, no? Kaklase dati, kaibigan, no? Best friend, no? Kahit sino man yan, yung mga ano natin, warm market natin, kasi napakadali. Unahin natin lahat. Kumbaga, kausapin natin lahat. Bigyan mo ng time yung sarili mo na, let's say, mag-set ka ng goal, no? Or standard mo. Quota mo sa sarili mo. Wala tayong quota ha, pero pwede mong lagyan ng quota yung sarili mo kasi negosyo tayo. Pwede mong ilagay doon mga nasa 5 to 10 people every day yung pwede kong makausap. Okay, mga bagong makausap ko, 5 to 10, or pwede kong ma-offera ng business, pwede kong masenda ng invitation link, or pwede ko silang maset ng appointment together with my coach na magdi-discuss nito, or pwede din naman mapa-attend ko sila ng live Zoom presentation natin ng 8 p.m. Okay, you have three options dito. Okay, after mo, or let's say after nilang napanood yung 10-minute free video, pwede natin kausapin. Pwede natin i-video call. Yun yung next steps na gagawin natin. No? So, gumawa ka lang ng group chat. Wag lahat, ha? Wag mo ilagay lahat ng mga clients mo doon or prospect mo. Pag-isahin mo lagay doon. Tigi isang client per GC. Okay? One client per GC. Ilagay mo lang doon. Then, kakausapin natin. No, so after mo nila, sample after na natapos na nilang panoorin yung ano, yung 10-minute video, kausapin natin, no? Meron tayong another convincing power na gagawin doon para alam mo yun, maano natin, mapa-inspire natin siya and ma-push natin siya na sumali din. And mas lalo natin mapaintindi sa kanya yung buong detalye ni Seacrest. Okay? So, lastly, ito, ano yung gagawin mo? Tee up or build up. Ito yung sinasabi ko. Ano tong tee up or build up? Na before mo ipakausap sa amin, before mo ipakausap sa taong nag-refer sa'yo or kay coach mo, no? Ang gagawin mo muna is i-build up mo muna yung si coach. Okay? Build up is borrowed from golf, where teeing up no means preparing the ball for a perfect shot. Okay? Prepare mo yung bola. In network marketing, it refers to preparing someone or something for success. Okay? So to amplify someone's credibility or achievements or skills to establish authority and trust. Iyan yung purpose nito. So example, ito,
before introducing a mentor or a product in a meeting, you tee them up or you build them up by giving a brief, positive overview that highlights their strength or value. Purpose nito is to create interest, build trust, and prepare the audience to receive message positively. Okay? So, eto yun, ABC rule. Meron tayong ABC rule. Si A, eto yung si mentor mo or yung presenter. Si B, si bridge, or this is you. Ikaw to. Then C, si client. So ngayon, si mentor at saka si client, hindi sila magkakakilala. Or si coach mo, si client, hindi sila magkakakilala. Okay? So, as ikaw, ang trabaho mo is i-build mo si mentor kay client para si client ay makinig. Kasi posibleng si client ay may mataas na posisyon, ranggo, no? So somehow they have the pride na, no? Ba't ako makikinig dyan, no? Sino ba yan? Di ko naman kilala yan. Parang ganun yung thinking nila. So pag hindi mo inintroduce, posibleng hindi or posibleng walang respeto, di makikinig, di magtitiwala, no? So ano mangyayari? Pag walang hindi nakinig, no? Ano mangyayari? Walang maintindihan. Pag walang maintindihan, hindi yan sasali. Okay, the goal is ma-build up mo si mentor kay client. Paano? For example, uy, Besh, no? Actually, may papakausap kasi sana ako sa'yo. Actually, Besh, itong ipapakilala ko sa'yo, isa to sa mga tumutulong sa akin. Isa to sa mga top head coaches dito sa community natin, no? And if ever ikaw magustuhan mo to, isa rin siya sa mga tutulong at gagabay sa iyo. No, kaya I suggest Besh, pakinggan mo to kasi isa to sa mga hinahangaan ko rito na isa sa may pinakamalaking kinikita sa Seacrest, no? So, wag kang matakot, wag kang mag-alala, Besh, kasi friendly naman siya. I-share niya lang sa iyo yung business para at least ma-discuss niya sa iyo. And then if ever ano man yung magiging decision mo, no, pag-usapan natin kasi pwede kanya mabigyan ng plano at matulungan. Kaya I suggest pakinggan mo lang. Okay? So, isa to sa mga head coach dito sa ano natin, sa company natin. So, like simple lang na ganun, simple at least he or she has kumbaga meron na siyang idea kung sino yung kakausap sa kanya. Okay, na-introduce mo. Para pagdating sa group chat or sa tawag, alam niya na, oy, okay, eto pala yung kakausap sa akin. Eto si coach. Sige, makikinig ako. Isa pala to sa head ng Seacrest yung nakausap ko, kaya mukhang ano to, mukhang big time to, di ba? So, ganun. So, ano nangyayari? Makikinig siya. At pag nakinig siya, may maintindihan siya. At pag may naintindihan siya, may magugustuhan yan. At pag may nagustuhan yan, sasali at sasali yan. So, ano mangyayari? Babalik sa inyo. Ikaw yung kikita. Okay? So, naintindihan niyo po ba? Okay, so here are some key points to effectively invite people. This is our part 2, kaya abangan nyo yung part 2 session natin nitong discussion natin, no? Abangan nyo lang kasi i-upload natin sa YouTube channel natin. So panoorin nyo yung part 2 natin, no? Para meron pa kayong idea kasi it's all about ano na yun, inviting, follow up, no? Paano kumausap, okay? And ano ba yung proper mindset and attitude na gagawin natin since we are doing the business na rin, okay? So, well, that's all for tonight, no, guys. Thank you so much sa pakikinig. And congratulations and welcome. Simulan mo na yung journey mo dito. I-apply mo lang yung lahat ng napag-usapan natin para meron kang idea ano yung mga dapat na gagawin mo dito. And then, syempre, kakasimula mo lang, no? Kakastart lang, panibagong taon. Guys, no? It's 2025. Napakaganda ng simula ng taon mo kasi nakakita ka ng isang napakagandang opportunity na pwede mo lang gawin sa bahay, no? Pwede mo lang kahit gawin kahit saan, anytime, anywhere, which is hindi ka mamomblema kung ikaw ba yung magpapadala ng products, no? We have the company, we have the system, we have the community na susuporta sa inyo, tutulungan ka sa journey mo dito. Kaya gawin mo lang, no? Do your part, we will do our part as well. Pagtulungan natin na magkaroon ka ng magandang income dito kay Seacrest, no? So, kausapin mo lang yung taong nakapag-invite sa inyo or nakapag-refer sa inyo para meron kayong plano na gagawin din. Okay? And then, syempre, don't forget to follow me on Facebook account, Ace Cabonce. That's my Facebook account. And message nyo ako, ha?
para at least makapag-communicate din tayo kung ano pa yung mga next steps or ano pa yung mga plans, no? Kung meron kayong mga questions na hindi nyo masagot yung mga clients nyo, pwede nyo lang ako i-message, no? And add me sa Facebook account, Ace Cabonce. Okay? So see you around, guys. Follow my YouTube account, Ace Cabonce din, no? So see you around. God bless everyone. Have a great weekdays, everyone. See you sa part 2 natin.